Ngayon, kung pagre-resignin mo, dahil ang katwiran dyan, hindi nakapagsilbi ng mahusay. Tama, hindi yan naabot yung expectation. So, Bakit inalis mo dun sa isang opisina, nilagay mo dun sa isa? O di pareho rin yun. Para nga, kasi may na-reshuffle, no? Ano naman ang guarantee mo na inalis mo rito sa isa, pagkatapos dun mo nilagay, doon magpe-perform siya ng mas mahusay? Baka naman ganun lang maging epekto, Kong. Doon sa mga taong napaltan at saka ipinalit. Hindi nga, yung tao naghihintay Pagka ikaw ay nag-announce ng mass resignation, ang tao naghihintay. Ba, mo kaya, may seryosong ganito Di ba? Tama Ngayon, pinalitan mo, pagkatapos nilagay mo lang dun sa isa, parang aso pinalitan mo lang ng ng collar. Walang galang na sa paghalimbawa dyan, Palagi naman ginagamit yun Kung underperformance, palitan mo. Yun ang alam ko Anong gagawin mo sa isang opisyal na hindi nakaganap sang-ayon doon sa inaasahan mo sa kanya? May karapatan ka namang magpalit. Isa lang pala ang target mo. Katulad niyan, Kengkoy, pinag-resign mo lahat. Pero aalis ka, di ba? Aalis ang Pangulo iibang bansa. O kung hindi nag-ibang bansa na, di ba, sa ASEAN. Ang hinira niya, si Remulla, isa sa mga caretakers, si Remulla, di alam mong may tiwala siya kay Remulla, hindi niya tatanggalin. Bakit pinagsubmit mo ng resignation? Useless. Mukha kang Kengkoy. Sino man nagpayo kay Pangulong Marcos noon? Nako, medyo tingnan mo kung anong hihihitit mo dyan o iniinom mo o ano, baka humihitit ka ng katol dyan. May rugby, may amats ka, pinayuhan mo si Pangulong Marcos ng ganon. Alam nyo, eto may napansin na naman ako na alam nyo, sino kaya nagpapayo kay Pangulong Marcos? Ayun na. Oo nga naman. Kasi, parang sinasabotahe siya Hindi kaya sinisira lang siya, no? Hindi ko alam Parang ang ganon. Pero ibig sabihin, kung ikaw ay leader, hindi mo pwedeng sabihin wrong advice. Yes. Kasi, sabi nga ni Roosevelt, the buck stops here. Di ba? Merong pass the buck. May expression na passing the buck. Nagtuturuan. Di siya may kasalanan. Di siya may kasalanan. Siya may kasalanan. Pero dapat nag-iisip Si din ang Roosevelt, Pangulo. Nag-iisip. Ewan ko. Pero may nakalagay sa desk ni Roosevelt. Ibig sabihin, the buck stops here. Ayun. Ibig sabihin, pag pinasa sa akin at ako may kasalanan, wala na akong papasahan pang iba. Ayun. Ibig sabihin, kung anong mali ko, ako may kasalanan noon kahit wrong advice, etc. Kasi di ba diniscuss na natin yung mass resignations na maling-mali yun. Yung pala, konti lang pala ang tatanggalin. Bakit pinag-resign mo lahat? Nagmukhang Kengkoy ka Nagmukhang mahina ka Sana pinili na lang yan, no? Kinakausap yan. Alam mo, I have had the benefit of picking the minds of two former presidents. Si Pangulong Arroyo at si Pangulong Estrada. At ang nangyayari dyan, kinakausap po yan Halimbawa, ayaw mo na sa akin, ikaw ang presidente. Hindi mo pagre-resignin lahat. Tama. Kasi, bakit hindi mo pagre-resignin lahat? Bago sasabihin mo ba, tatanggalin mo yung underperforming. Kasi, napo-focus yung atensyon ng tao doon sa mass resignations. Saka kasiraan nila yun, di ba? Napo-focus doon. Ngayon, pag may tinanggal ka, kitang-kitang tinanggal mo. Unless yun ang purpose mo na ilihis yung usapin ng bayan mula doon sa pagkatalo mo sa eleksyon. Kasi hindi maitatangging talo ang administrasyon doon sa nakaraang eleksyon. Kasi, kita mo, kung kakausapin mo lang isa, dalawa, actually ang tinanggal lang na may isa Yung dalawang tinanggal, hindi naman tinanggal, ni-reassign lang. Parang nagtitrip to Jerusalem lang sila, paiba-iba yung upuan. Ano ba yan? Parang yung hapunan, naghahapunan kayo pamilya, sama-sama, nagpalit-palit lang ng silya, si kuya pumunta roon sa kaliwa, si ate pumunta roon, si mami pumunta rito. Ganun lang Maging kamote. Kakausapin mo lang yan, pare, thank you for your service, but mukhang hindi dyan nababagay ang iyong mga skills.
baka pwede magdahilan na lang tayo na health reasons o personal pressures of personal nature. Marami naman dahilan eh. Opo. Then sasabihin mo na lang, i-announce mo na lang, I regret to inform you that Mr. Secretary so and so has resigned. Yes. And because of personal reasons, Health he's feeling reason, pressure, he mga can no longer continue, and it was with a heavy heart Yes. that I accept his resignation. Isa lang pala ang target mo. At tulad niyan, Kengkoy, pinag-resign mo lahat. Pero aalis ka, di ba? Aalis ang Pangulo iibang bansa. O kung hindi nag-ibang bansa na, di ba, sa ASEAN. Opo. Ang tinira niya, si Remulla, isa sa mga caretakers, si Remulla, di alam mong may tiwala siya kay Remulla, hindi niya patanggalin. Bakit pinagsubmit mo ng resignation? Useless. Mukha kang Kengkoy. Sino ba nagpayo kay Pangulong Marcos noon? Nako, medyo tingnan mo kung anong pinaghihitit mo dyan o iniinom mo o ano. Ha? Baka humihitit ka ng katol dyan. Ha? May rugby, may amats ka. Pinayuhan mo si Pangulong Marcos ng ganon. Mali po. Eto, isa na namang maling payo. Totoo yan. Maraming nagalit kay Pangulong Marcos dito. Hindi ba may mga special plates? Diba, ang Presidente 1, Vice President 2, Opo. etc., Congressman 8, diba? Gabinet, 10? Justice yata ng Court of Appeals, 9, Supreme Court, may mga ganun special plate. Dati may special plate, hanggang ngayon naman may special plate ang RTC and MTC judges, 16. Okay. Na hindi sinisita sa coding. Okay, bago nyo sabihin, bakit special treatment? Dapat po nating tandaan na itong mga RTC and MTC judges, hindi naman po malalaki ang sweldo ng huwes. Ayun. Akala nyo lang makapangyarihan kasi meron silang poder na maghusga kung Opo. sinong makukulong, sinong hindi, sinong magbabayad, sinong hindi, appealable pa naman. Ngunit, ang MTC at RTC, yan ang tinatawag na trial courts. Diyan naglilitis. Yung CA, Supreme Court, Court of Tax Appeals, yan. Hindi naman po naghihiring dyan. Apila lang yan, nagbabasa lang yung mga justices dyan. Mahalaga rin siyempre ang Opo. kanilang papel. Okay. Naglabas na executive order last month yata. Yeah. Hindi na daw i-recognize yung sa RTC at saka sa MTC. Ano yung kaugnayan ng sinabi kong maliit ang sweldo ng mga judges? Karamihan po ng mga judges na kilala ko, isa lang ang sasakyan. Di may coding. Yun na lang nga inaasahan nila para hindi sila ma-coding. Ma-coding. Anong gusto mo mangyari? Kung coding yung sasakyan ng isang huwes, hihintayin niyang matapos yung window ng coding bago siya pumuntang. Pinag-jeep siya. Ibig sabihin. Hindi. And not only that, Aha. hihintayin niya, mag-jeep ba naman yon? Siyempre, Hindi, siyempre. huwes naman yun. Kayo naman, Oo nga. Siyempre, kailangan naman ng convenience. Pag jeepin mo, hindi pagdating doon, mukhang pindangga na yun. Nausukan yun. Paano magtatrabaho ng maayos? I mean, let's be realistic. Ha? Opo. Hihintayin nung matapos yung coding o di ba delay yung trial. Yo. May kasabihan, justice delayed is justice denied. Okay. Kung gusto mong walang protocol plate ang lahat, bakit yung CA meron? Bakit yung Supreme Court meron? Bakit yung Court of Tax Appeals meron? Bakit yung Ombudsman meron? Lahat naman yan involved sa administration of justice. Decision ba yun ng MMDA? Hindi, desisyon ng Pangulo, executive order di nagagalit ngayon yung mga judges. Sa kanila, In-inconvenience nyo kami. Opo Gusto nyo nga. speedy trial, gusto nyo mabilis ang takbo ng hustisya. Okay. Dito sa batas bago, pinahihirapan nyo yung mga trial judges. Yung trial pa ang pinahirapan. Opo. Yang mga prosecutors, may special plate din yan, dapat yan binibigyan ng kortesiya dahil ba sila ay prosecutor? Dahil ba dapat sila may special privileges? Dahil ba tigasin sila? Opo. Hindi. Sapagkat they are involved in the administration of justice. Nahuli ang piskal kasi yung mga nagpapayo kay Pangulong Marcos walang naiintindihan Hindi ko naman malaman kung ba't lumusot sa executive secretary. Yung piskal, pag may criminal case,
Pag wala ang piskal, hindi matutuloy kasi walang representation ang Estado. Ganun yan. Baka gustong magpresidente yung Kahit nagpapayo. annulment. Annulment. Opo. Oo. Pag wala ang piskal dyan, ay hindi matutuloy yung kaso. Wala yung huwes, syempre, lalo nang hindi na matutuloy yung kaso. Wala yung abogado ng isa, wala namang huwes na magsasabing, sige, ituloy mo yan. Although pwede yon, hindi naman fair yon. Hintayin natin, sabihin ng abogado, kami ng abogado, hindi na kami humihingi ng coding. Okay lang yan, walang coding ang abogado. Pero yung mga huwes, dapat yan ay exempt na sa pamamagitan ng protocol plate. Kayo naman, oo.